Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring nangyayari sa loob ng iyong katawan ngayon, tahimik, mabagal, walang sakit, walang babala. At kung ikaw ay higit sa 60, hindi lang ito impormasyon, ito ay proteksyon. Panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo dahil naghanda ako ng isang makapangyarihang bonus na kaalaman na maaaring makatulong sa iyo na protektahan ang iyong mga bato bago pa magsimula ang tunay na pinsala. Isang bagay na hindi naririnig ng karamihan sa mga nakatatanda hanggang sa huli na ang lahat. Pagkatapos ng 60, nagbabago ang iyong katawan sa mga paraang hindi ka lubos na naihahanda. Maaaring naroon pa rin ang iyong lakas. Maaaring matalas pa rin ang iyong isip. Maaaring pakiramdam mo ay independente ka pa rin. Ngunit sa kaibuturan, ang iyong mga bato, ang tahimik na nagsasala ng iyong dugo, ay hindi na kasing mapagpatawad tulad noon. Ayon sa mga eksperto mula sa National Kidney Foundation, natural na bumababa ang paggana ng bato habang tayo ay tumatanda. Ibig sabihin nito, ang parehong mga pagkain na kinain mo sa loob ng mga dekada, ang parehong mga pagkain na pinagkakatiwalaan mo ay maaaring ngayon ay naglalagay ng mas mabigat na pasanin sa mga organong mas nagsisikap na kaysa dati. At narito ang nakakatakot. Kapag nagsimulang tumaas ang antas ng creatinine, kadalasan ay hindi mo ito nararamdaman. Walang malakas na sakit. Walang dramatikong senyales. Walang agarang pagbagsak. Tahimik na pagkapuwersa lamang. Ang creatinine ay isang produktong basura. Ginagawa ito ng iyong mga kalamnan araw-araw. Dapat itong alisin ng iyong mga bato. Ngunit kapag bumagal ang mga bato, kahit bahagya lamang, nagsisimulang maipon ang creatinine sa dugo. Ipinaliwanag ng mga doktor sa Mayo Clinic na kahit maliliit na pagtaas ng creatinine sa matatandang may edad ay maaaring senyales ng nabawasang pagsasala ng bato. Maliit na pagbabago. Malaking kahulugan. Hayaan mong tanungin kita ng tapat. Kailan mo huling sinuri ang mga numero ng iyong bato? Kailan mo huling inisip ang iyong antas ng creatinine? Karamihan sa mga tao ay nalalaman lamang ito kapag sinabi ng doktor, medyo mataas ang iyong mga antas. At ang pangungusap na iyon lamang ay maaaring yumanig sa iyong mundo. Pagkatapos ng 60, lumiit ang puwang para sa pagkakamali. Ang katawan ay hindi na bumabawi tulad ng dati. Ang kinakain mo ngayon ay iba na ang epekto kumpara noong ikaw ay 40. Isang mabigat na pagkain na mataas sa protina. Isang maalat na merienda. Isang paboritong inumin sa gabi. Hindi na lamang sila basta dumadaan, nag-iwan sila ng bakas. Nag-iwan sila ng presyon. Nag-iwan sila ng pagkapuwersa. At alam kong maaaring hindi komportable itong marinig. Ngunit ang pagbaliwala rito ay hindi magpapawala nito. Kung sumasang-ayon ka na mas nagiging mahalaga ang kalusugan pagkatapos ng 60, tahimik mong sabihin ang yes sa iyong puso ngayon, at kung tunay kang naniniwala na mas mabuti ang pag-iwas kaysa gamutan, maglagay ng saya sa mga komento. Ipaabot ang iyong tinig. Dahil hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sarili ng respeto na nararapat sa iyong katawan. Nabuhay ka sa loob ng mga dekada ng mga responsibilidad, pagpapalaki ng mga anak, mahabang oras ng trabaho, pagsasakripisyo ng tulog, pagharap sa stress. Ang iyong mga bato ay matapat na nagtrabaho sa lahat ng iyon. Araw at gabi. Nagsasala ng mga lason. Nagbabalanse ng mga likido. Pinananatili kang buhay ng walang palakpakan. At ngayon, kailangan kanila na suklian ang pabor. Ang totoo, may ilang pang-araw-araw na pagkain, mga pagkaing maaari mong ituring na normal, walang masama, kahit malusog, na maaaring tahimik na nagtutulak pataas sa antas ng creatinine sa mga taong higit sa 60. Hindi agad-agad. Hindi dramatiko. Ngunit paunti-unti. At ang paunti-unting pinsala ang pinakamapanganib na uri. Dahil ito ay nagtatago. Bumubulong ito sa halip na sumigaw. Sa video na ito, diretso tayo sa punto. Walang matatamis na salita. Walang pagmamalabis.
Mga katotohanan lamang na sinusuportahan ng mga eksperto sa medisina at mga espesyalista sa bato. Matutuklasan mo ang 5 karaniwang pagkain na maaaring nagpapataas ng antas ng creatinine nang hindi mo namamalayan. At mas mahalaga, mauunawaan mo kung bakit iba ang epekto ng mga ito sa tumatandang bato. Habang tinatalakay natin ang bawat isa, maging tapat ka sa iyong sarili. Kung nakikilala mo ang iyong mga nakasanayan, kilalanin mo ito. Walang kahihiyan dito, pagkakataon lamang upang magbago at protektahan ang iyong kinabukasan. Kung handa ka ng kontrolin ang iyong kalusugan sa halip na maghintay ng resulta ng laboratorio na manakot sa iyo, ay type ang ready sa mga komento. Dahil mahalaga ang sandaling ito. Ang mga pagpiling gagawin mo pagkatapos ng video na ito ay maaaring magtakda kung ang iyong mga bato ay mananatiling matatag o unti-unting mahihirapan. Manatili ka sa akin. Makinig ng mabuti. At buksan ang iyong puso sa mga matututunan mo. Creatinine. Isang salitang karamihan sa atin ay narinig na, ngunit kakaunti ang tunay na nakaunawa. At pagkatapos ng 60, ang pag-unawa rito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tahimik na pagkapuwersa ng bato at malusog, maayos na gumaganang mga bato na nagpapanatili sa iyo na malakas at independiyente. Hatiin natin ito ng diretsyo, walang paligoy-ligoy. Ang creatinine ay isang produktong basura na ginagawa ng iyong katawan kapag gumagamit ng enerhiya ang iyong mga kalamnan. Bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat galaw, bawat maliit na kilos ng iyong mga kalamnan ay lumilikha ng creatinine. Karaniwan, ang iyong mga bato ay kumikilos na parang masisipag na tagapagbantay, sinasala ito mula sa iyong dugo at inilalabas sa pamamagitan ng iyong ihi. Kapag malusog ang iyong mga bato, ang creatinine ay isa lamang pangkaraniwang byproduct, isang bagay na hinahawakan ng iyong katawan nang hindi mo iniisip. Ngunit pagkatapos ng 60, nagbabago ang kwento. Natural na bumababa ang paggana ng bato habang tayo ay tumatanda. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa Cleveland Clinic na kahit bahagyang pagbaba sa pagsasala ay maaaring magdulot na magsimulang maipon ang creatinine sa iyong daluyan ng dugo. Ito ay banayad. Maaaring pakiramdam mo ay ganap kang normal. Maaari mong isipin, ayos lang ang pakiramdam ko. Walang mali. Ngunit sa loob, ang iyong mga bato ay tahimik na mas nagsisikap, nahihirapang makasabay sa produktong basurang ginagawa ng iyong katawan araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit tuso ang creatinine at mapanganib. Hindi ito sumisigaw para sa atensyon. Hindi nito hinihingi na itigil mo ang iyong ginagawa. Tahimik itong naiipon, isang mahinang babala na marami ang nakikilala lamang kapag huli na. At para sa mga nakatatanda, ang mabagal na pag-ipong iyon ay maaaring maging mapaminsala dahil ang katawan ay hindi na bumabawi tulad ng dati. Narito ang katotohanang madalas na hindi napapansin, ang antas ng creatinine ay hindi lamang mga numero sa laboratory report. Ipinapakita nito kung gaano kalaking pagkapuwersa ang dinaranas ng iyong mga bato. Ayon sa Mayo Clinic, ang maliliit na pagtaas sa antas ng creatinine sa matatandang may edad ay maaaring magpahiwatig ng nabawasang paggana ng bato, kahit wala pang panlabas na sintomas. Ibig sabihin, sa oras na mapansin ng karamihan na may mali, ang mga bato ay matagal nang nahihirapan, minsan sa loob ng mga buwan o kahit taon. Bakit ka dapat magmalasakit? Dahil ang kalusugan ng bato ay nakaapekto sa lahat, sa iyong enerhiya, sa iyong resistensya, sa iyong presyon ng dugo, kahit sa kung gaano kahusay pinoproseso ng iyong katawan ang asukal at asin. Ang mga bato ay hindi lamang tagasala, sila ay mga tagapagbalanse ng iyong katawan. Kapag nagsimula silang bumagal, hindi lamang creatinine ang tumataas. Ang iyong kabuwang kalusugan ay nagsisimulang manghina. Maaaring unti-unting tumaas ang presyon ng dugo. Maaaring lumitaw ang pamamaga sa mga hindi inaasahang bahagi ng katawan. Maaaring manatili ang pagkapagod. At gayunpaman, maaari kang magpatuloy sa iyong pang-araw-araw na buhay na iniisip na maayos ang lahat. Narito ang bahaging tumatagos ng malalim, maraming nakatatanda ang nakakaramdam na sila ay malakas pa rin dahil mayroon pa silang kanilang mga gawain, kanilang kalayaan, kanilang enerhiya.
Ngunit sa loob, ang tahimik na gawain ng iyong mga bato ay maaaring naapektuhan ng isang bagay na kasing simple ng iyong kinakain araw-araw. Ang mga pagkaing walang epekto noong ikaw ay 40 ay maaaring magdulot na ngayon ng pagkapuwersa sa 60. At hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o pag-iwas sa bawat panganib. Ito ay tungkol sa kamalayan, ang pagkilala sa kung ano ang maaaring tahimik na makaapekto sa iyong kalusugan bago ito maging krisis. Ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng kamalayang iyon. Matututuhan mo ang 5 pagkain na maaaring tahimik na nagpapataas ng iyong antas ng creatinine nang hindi mo nalalaman. Mauunawaan mo kung bakit mas vulnerable ang iyong mga bato ngayon kaysa dati. At higit sa lahat, makakakuha ka ng praktikal na kaalaman na magbibigay daan sa iyo na makontrol ang sitwasyon bago pa mangyari ang seryosong pinsala. Kung handa kang harapin ang katotohanan ito at protektahan ang iyong kalusugan, magpatuloy sa panonood. Bigyang pansin ang bawat detalye. Bawat payo, bawat kaalaman ay idinisenyo upang tulungan kang suportahan ang iyong mga bato at panatilihing maayos ang paggana ng iyong katawan sa mga darating na taon. Dahil pagkatapos ng 60, ang pag-iwas ay hindi lamang mas mabuti kaysa gamutan, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-unlad at paghihirap. At bilang paalala, tiyaking mag-subscribe sa Gintong Sustansya upang hindi mo mapalampas ang mahahalagang kaalaman na ibinabahagi namin upang matulungan kang mamuhay ng mas malusog at mas malakas, araw-araw. Pag-usapan natin ang pulang karne. Ang makatas na steak, ang makakapal na hiwa ng baka, ang mga Sunday roast na tinamasa mo sa loob ng maraming dekada. Kung ikaw ay higit sa 60, ito ay isa sa mga pagkaing maaaring tahimik na makaapekto sa kalusugan ng iyong mga bato nang hindi mo namamalayan. At hindi natin pinag-uusapan ang isang bagay na agad mong mararamdaman. Pinag-uusapan natin ang mabagal, banayad na epekto na unti-unting sumusulpot sa paglipas ng panahon. Ang pulang karne ay mayaman sa protina at natural na creatine, na gustong-gusto ng iyong katawan noong mas bata ka pa. Ang creatine ay talagang mabuti para sa iyong mga kalamnan, tumutulong ito sa lakas at enerhiya. Ngunit narito ang dapat mong malaman, kapag tinutunaw ng iyong katawan ang creatine, ang ilan dito ay nagiging creatinine. At habang madaling na ilalabas ito ng malusob na bato, pagkatapos ng 60, ang mga bato ay hindi na kasing epesyente tulad ng dati. Ibig sabihin, bawat malaking bahagi ng pulang karne na iyong kinakain, ay nagdadagdag ng kaunting pagkapuwersa sa iyong mga bato, tahimik na pinagtatrabaho sila ng mas mabigat. Binibigyang diin ng mga eksperto sa Harvard Medical School na ang mataas na dami ng animal protein ay maaaring magpataas ng antas ng creatinine sa mga nakatatanda. Hindi ito dahil masama ang karne, kundi dahil mas maliit na ang margin for error ng tumatandang bato. Ang dating madaling napoproseso ngayon ay nag-iwan ng bakas, isang banayad na senyales na ang iyong katawan ay nasa ilalim ng presyon. Isipin mo ang iyong mga paboritong pagkain, marahil ay isang makapal na ribeye, o isang plato na punong beef stew. Ang isang kainan lamang ay maaaring hindi nakapipinsala. Ngunit sa loob ng mga buwan at taon, ang paulit-ulit na malalaking bahagi ay maaaring maipon ang epekto. Ang creatinine ay hindi sumisigaw, bumubulong ito. At sa paglipas ng panahon, ang mga bulong na iyon ay nagiging usapan na maaaring mahirapan ng harapin ng iyong mga bato. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong tuluyang isuko ang pulang karne. Ibig sabihin nito, mahalaga ang pagmomoderate. Mas maliliit na bahagi, mas hindi madalas na pagkain nito, at pagsasama ng maraming gulay at sapat na hydration sa iyong pagkain ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Ang layunin mo ay hindi alisin ang kasiyahan sa buhay, kundi protektahan ang iyong mga bato habang patuloy mong tinatamasa ang mga pagkaing mahal mo. Maging totoo tayo sandali, maraming nakatatanda ang nag-aatubiling baguhin ang mga nakasanayang ginagawa sa loob ng maraming dekada. Ngunit kung nais mong mapanatili ang kalusugan ng iyong bato at ang iyong kalayaan, kailangan ang ilang pag-ayos. Ang pagbaliwala sa banayad na epekto ng malalaking bahagi ng karne ay parang pagbaliwala sa maliit na taga sa bahay. Sa una ay tila walang problema,
ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng seryosong pinsala. Pag-isipan mo ito, ang iyong mga bato ay tapat na nagtrabaho araw-araw ng iyong buhay, nagsasala ng mga lason, nagbabalans ng likido, pinananatiling maayos ang iyong katawan. At ngayon, pagkatapos ng 60, kailangan nila na suklian mo ang pabor. Ang pagkontrol sa bahagi ng pagkain ay hindi parusa, ito ay pag-aalaga. Ito ay respeto sa tahimik na gawain na patuloy na ginagawa ng iyong katawan araw-araw. Tanungin mo ang iyong sarili ng tapat, ang araw-araw mo bang bahagi ng pulang karne ay katamtaman, o pareho pa rin noong ikaw ay mas bata at kayang-kaya pa ito ng iyong mga bato? Ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa pag-iwas. Kung nakikita mo ang sarili mo rito, tanggapin mo ito. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao na higit sa 60 ang hindi alam kung paano naapektuhan ng pang-araw-araw na gawi ang kanilang paggana ng bato. Ngunit ang kamalayang iyon ay maaaring maging simula ng pagbabago. Sa susunod na bahagi ng video na ito, tatalakayin natin hindi lamang ang iba pang mga pagkain na tahimik na nagpapataas ng creatinine, kundi pati ang mga praktikal na pagbabagong maaari mong gawin agad upang protektahan ang iyong mga bato. Ang maliliit na desisyong gagawin mo ngayon ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong kalusugan bukas. Ang pulang karne ay hindi kailangang maging kaaway mo. Ngunit kung labis ang pagkain nito pagkatapos ng 60, nagiging isang bagay ito na tahimik na pinaghihirapan ng iyong mga bato. Kilalanin ito. Igalang ito. Ayusin ito. At bibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa iyo nang walang tahimik na pagkapuwersa na unti-unting naiipon sa likuran. Ito pa lamang ang simula. Manatili ka sa akin, dahil ang mga susunod na pagkain sa listahang ito ay maaaring ikagulat mo, at ang pag-unawa sa mga ito ay maaaring magligtas sa iyong mga bato bago pa maging huli ang lahat. Ngayon pag-usapan naman natin ang mga processed meat, hotdog, sausage, bacon, deli slices, at iba pang mga nakapakete na produktong karne na kinakain ng marami sa atin nang hindi na iniisip pa. Kung ikaw ay higit sa 60, ang mga pagkain ito ay maaaring tahimik na nagpapahirap sa iyong mga bato sa mga paraang hindi mo namamalayan. At hindi ito tungkol sa pananakot, ito ay tungkol sa kamalayan. Kapag nauunawaan mo kung paano naapektuhan ng mga pagkain ito ang iyong katawan, nagkakaroon ka ng kapangyarihang pumili ng mga desisyong magpoprotekta sa iyong kalusugan, habang tinatamasa mo pa rin ang mga pagkain gusto mo. Ang mga processed meat ay praktikal, masarap at nakakabusog. Ngunit may mga nakatagong pasanin ang mga ito. Mataas ang mga ito sa sodium, puno ng preservatives, at kadalasang may halong phosphates, upang mapahusay ang lasa at mapahaba ang shelf life. Sa sarili nila, hindi naman agad nakapipinsala ang mga elementong ito. Ngunit kapag pinagsama-sama at kinain sa mahabang panahon, lalo na pagkatapos ng 60, maaari nilang tahimik na pahirapan ang iyong mga bato at magpataas ng antas ng creatinine. Ang sodium ang pangunahing alalahanin. Bawat hiwa ng bacon o bawat hotdog ay may asin na lampas sa tunay na kailangan ng iyong katawan. Ang sobrang sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo, at ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa pangunahing sanhi ng pinsala sa bato. Ang iyong mga bato ang responsable sa pagbabalansi ng asin at likido sa iyong katawan, at kapag tumataas ang presyon ng dugo, napipilitan silang magtrabaho ng mas mabigat. Sa loob ng maraming taon, ang tuloy-tuloy na pressure na ito ay maaaring magdulot ng banayad, ngunit pangmatagalang pinsala, ang uri ng pinsalang hindi mo nararamdaman hanggat hindi ipinapakita ng laboratory report ang mataas na creatinine. Nariyan din ang mga preservatives at phosphates. Ang mga additives na ito ay karaniwang ligtas kung paminsan-minsan lamang kinokonsumo. Ngunit pagkatapos ng 60, hindi na kasing epesyente ng dati ang pagproseso ng iyong katawan sa mga kemikal. Ang phosphates, lalo na, ay maaaring maipon at magdulot ng pagkapuwersa sa mga bato na nakaapekto sa kakayahan nilang magsala ng dugo. Ipinapakita ng mga pananaliksik na binanggit ng Centers for Disease Control and Prevention na ang mga dieta na mataas sa processed meats,
ay kaugnay ng mas mataas na panganib ng pagkapagod ng bato at pagtaas ng creatinine sa mga nakatatanda. Narito ang katotohanan, maaaring magbigay ng ginhawa ang mga pagkain ito, ngunit may dala silang nakatagong epekto. Hindi nagrereklamo ang iyong mga bato. Patuloy lamang silang nagtatrabaho ng mas mabigat araw-araw. At sa paglipas ng panahon, ang dagdag na trabahong ito ay makikita sa mas mataas na creatinine, nabawasang pagsasala, at sa ilang kaso, simula ng chronic kidney disease. Linawin natin, hindi ito tungkol sa tuluyang pag-aalis ng lahat ng processed meats. Hindi mo kailangang matakot sa bawat hiwa ng bakon. Ito ay tungkol sa pagmumoderate, kamalayan, at pagpili ng mas mabuting alternatibo kung maaari. Ang lean protein, sariwang karne, plant-based sources, at lutong bahay na pagkain ay nakababawas sa kemikal na kailangang iproseso ng iyong mga bato. Kahit maliliit na pagbabago, tulad ng pagpapalit ng isang hotdog ng inihaw na manok o paglimita ng bakon tuwing weekend lamang, ay maaaring magdulot ng makabuluhang epekto sa loob ng mga buwan at taon. Maraming nakatatanda ang nag-aatubiling baguhin ang nakasanayan sa loob ng dekada. Ngunit ang totoo, nagbabago ang katawan sa paglipas ng panahon, at ang dating madaling napoproseso ngayon ay maaaring mag-iwan ng bakas, isang tahimik na senyales na ang iyong mga bato ay nasa ilalim ng presyon. Nabuhay ka sa loob ng maraming taon ng pagsisikap, responsibilidad, at hamon. Ang iyong mga bato ay naging tahimik mong kakampi, nagsasala ng dugo araw at gabi ng walang reklamo. Ngayon ang panahon upang bigyan sila ng kaunting suporta bilang kapalit. Narito ang isang bagay na pagnilayan, kung kumakain ka ng processed meats ng ilang beses sa isang linggo, isipin kung gaano kadalas kailangang harapin ng iyong mga bato ang nakatagong sodium, preservatives, at phosphates. Ang kamalayan lamang ay hindi agad magbabago ng kilos, ngunit binibigyan ka nito ng kapangyarihang pumili ng mas maayos. Kung nakilala mo ang sarili mo rito, tanggapin mo ito. Ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa pag-iwas. Sa mga susunod na bahagi, gagabayan ka namin sa iba pang karaniwang pagkain na tahimik na nagpapataas ng creatinine at sa mga praktikal na paraan upang maprotektahan ang iyong mga bato. Ang bawat desisyong gagawin mo ngayon ay mas mahalaga kaysa dati, dahil pagkatapos ng 60, hindi na bumabawi ang katawan tulad ng dati. Ang processed meats ay nagbibigay ng ginhawa, ngunit isa rin silang nakatagong hamon sa iyong mga bato. Kilalanin ito, igalang ito, at baguhin ito. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong mapanatili ang paggana ng bato, at maiwasan ang tahimik na pag-ipon ng creatinine na nararanasan ng maraming nakatatanda. Patuloy na manood, ang susunod na mga pagkain sa listahang ito ay maaaring ikagulat mo, at ang pag-unawa sa mga ito ay maaaring makaprotekta sa iyong mga bato bago pa magsimula ang pinsala. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang bagay na iniisip ng maraming nakatatanda na nakatutulong sa kanila, ngunit maaaring tahimik na nagpapahirap sa mga bato, ang mga protein supplement. Ang mga pulbos, shake, at protein bars na ito ay naging napakapopular. Pagkatapos ng 60, mahalaga ang pagpapanatili ng kalamnan, at nakakaakit isipin na ang isang scoop ng protein araw-araw ay magpoprotekta sa iyong lakas at enerhiya. Ngunit mas komplikado ang katotohanan kaysa doon at kailangan mong marinig ito. Mahalaga ang protina. Kailangan ito ng iyong mga kalamnan, kailangan ito ng iyong katawan upang mag-ayos ng mga selula, at pagkatapos ng 60, nakatutulong ito upang pabagalin ang natural na pagkawala ng muscle mass. Ngunit narito ang dapat mong malaman, bawat gramo ng proteinang iyong kinokonsumo ay kailangang iproseso ng iyong mga bato. At pagkatapos ng 60, ang iyong mga bato ay hindi na kasing tibay tulad noong mas bata ka pa. Ang labis na pag-inom ng protina ay nagpapataas ng produksyon ng creatinine at pinipilit ang iyong mga bato na magtrabaho ng mas mabigat kaysa kinakailangan. Binibigyang diin ng American Society of Nephrology na ang mataas na pagkonsumo ng protina, lalo na mula sa mga supplement, ay maaaring magpalala ng paggana ng bato sa mga nakatatandang may umiiral, kahit banayad, na problema sa bato. Maraming nakatatanda ang hindi alam na nabawasan na ang kanilang kidney reserve.
Ibig sabihin, ang isang protein shake na tila walang masama ay maaaring nagdaragdag ng pagkapuwersa na tahimik na nagpapataas ng creatinine sa paglipas ng panahon. Maging tapat tayo, madaling isipin na mas ligtas ang mga supplement kaysa pagkain dahil ibinebenta sila bilang healthy o muscle building. Ngunit ang pagiging praktikal ay hindi nangangahulugang ligtas. Sa tuwing umiinom ka ng malaking protein shake nang hindi alam ang kalagayan ng iyong mga bato, mas maraming produktong basura ang kailangang salain ng iyong mga bato, at napipilitan silang magtrabaho ng mas mabigat upang panatilihing malinis ang iyong dugo. Sa loob ng mga linggo, buwan, at taon, ang dagdag na trabahong ito ay maaaring maipon at magtulak sa creatinine na tumaas ng higit sa dapat. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong tuluyang itigil ang protein supplements. Ang layunin ay balanse. Maaaring makinabang ang mga nakatatanda sa katamtamang protina, ngunit napakahalaga ng pinagmumulan, dami, at dalas ng pag-inom. Inirerekomenda ng mga eksperto ang paghahati-hati ng protina sa buong araw at pagpili ng kombinasyon ng whole foods at kontroladong supplemental protein, sa halip na umasa lamang sa mga pulbos o bars. Ang lean meats, isda, itlog, legumes, at dairy ay maaaring magbigay ng protina nang hindi labis na pinapahirapan ang iyong mga bato. Maraming nakatatanda ang umiinom ng protein supplements sa paniniwalang mas marami ay mas mabuti. Ngunit pagkatapos ng 60, hindi na ganoon ang takbo ng iyong katawan. Ang labis na protina ay hindi nangangahulugang mas malakas na kalamnan, maaari itong mangahulugan ng mas mataas na creatinine, pagkapuwersa ng bato, at panganib na hindi napapansin hanggat hindi ito lumalabas sa laboratory test. Ang tahimik na pag-ipon ang tunay na panganib dahil unti-unting tumataas ang creatinine, kadalasan walang sintomas hanggang sa ang mga bato ay napapagod na. Isipin mo ang iyong mga bato bilang matatapat na manggagawa na nagsasala ng iyong dugo araw-araw sa loob ng maraming dekada. Ginawa nila ang kanilang tungkulin ng walang reklamo, tahimik na pinananatili ang balanse ng iyong katawan. Ngayon, kung patuloy nating dadagdagan ang kanilang gawain ng hindi kinakailangan, hindi ito simpleng pagkukulang, ito ay maiiwasang pagkapuwersa. Ang pagmumoderate at kamalayan ang iyong mga kasangkapan upang maprotektahan sila. Magmuni-muni sandali. Umiinom ka ba ng protein supplements araw-araw nang hindi isinasaalang-alang kung gaano karami ang kayang iproseso ng iyong mga bato? Kung ang sagot, hindi ka nag-iisa. Maraming nakatatanda ang nagkakamali rito. Ngunit ang pagkilala rito ang unang hakbang tungo sa pag-iwas. May kapangyarihan kang ayusin ang iyong pag-inom, subaybayan ang kalusugan ng iyong mga bato, at mapanatili pa rin ang kalamnan at lakas ng ligtas. Ang protein supplements ay praktikal, ngunit maaaring may kapalit ang pagiging praktikal kung hindi ito maingat na gagamitin. Pagkatapos ng 60, nababawasan ang kakayahan ng iyong katawan na humawak ng mataas na dami ng protina. Ang pag-aayos ng bahagi, paghahati ng pag-inom, at pagpili ng whole food sources ay makababawas sa pagkapuwersa at makatutulong na mapanatili ang iyong creatinine sa ligtas na antas. Ang pangunahing aral dito ay kamalayan. Maaaring makatulong ang mga supplement, ngunit ang hindi kontroladong paggamit ay maaaring makasama ng tahimik. Bigyang pansin ang iyong katawan, subaybayan ang iyong laboratory results, at gumawa ng matalinong desisyon. Ang pagprotekta sa iyong mga bato ngayon ay nagsisiguro na patuloy ka nilang masusuportahan sa mga darating na taon. Manatili ka sa akin, ang mga susunod na pagkain na tatalakayin natin ay maaaring mas ikagulat mo pa, at ang pag-unawa sa kanilang epekto ay maaaring makaprotekta sa iyong mga bato bago pa magsimula ang seryosong pinsala. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na halos walang naghihinala, ang mga dark-colored na soda at inuming may nakatagong phosphate additives. Maaaring iniisip mo na simpleng pampalamig lamang ang mga ito o paminsan-minsang treat. Ngunit para sa mga nakatatanda na higit sa 60, ang mga inuming ito ay maaaring tahimik na magpataas ng creatinine at magpahirap sa iyong mga bato nang hindi mo ito nararamdaman. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong magbigay pansin. Ang mga soda, cola, at iba pang dark-colored na soft drinks
ay naglalaman ng phosphoric acid na nagbibigay ng maasim-asim na lasa at tumutulong sa pag-preserve ng mga ito. Sa maliit na dami, hindi ito agad nakapipinsala. Ngunit kapag regular na iniinom, ang mga additives na ito ay maaaring makagambala sa maselang balanse ng iyong katawan, lalo na sa iyong mga bato. Pagkatapos ng 60, natural na bumababa ang paggana ng bato, at hindi na kasing epesyente ng dati ang iyong katawan sa pagsasala ng sobrang phosphorus. Ibig sabihin, bawat soda na iniinom mo ay maaaring unti-unting magdagdag ng pagkapuwersa sa mahahalagang organong ito. Ang phosphorus ay mahalaga sa tamang dami, tumutulong sa pagpapatibay ng mga buto at pagsuporta sa mga gawain ng mga selula. Ngunit kapag nasobrahan, maaari itong magdulot ng kabaligtarang epekto, pagkapuwersa sa bato at mga problema sa daluyan ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral na binanggit ng Johns Hopkins Medicine, ang mataas na phosphorus intake, lalo na mula sa processed foods at inumin, ay kaugnay ng mas mataas na trabaho ng bato at pagtaas ng creatinine sa mga nakatatanda. Madaling maliitin ang epekto ng ilang soft drinks bawat linggo. Ang isang soda ay maaaring mukhang walang halaga, ngunit ang epekto nito ay naiipon sa paglipas ng panahon. Tahimik na sinasala ng iyong mga bato ang phosphorus, binabalanse ang electrolytes, at pinamamahalaan ang mga likido, lahat ay nangyayari sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ng 60, ang tuloy-tuloy na dagdag na pasaning ito ay maaaring banayad na magpataas ng creatinine nang walang sintomas hanggang sa maging maseryoso na ang sitwasyon. Isipin mo ang iyong pang-araw-araw na gawi. Maaaring umiinom ka ng cola tuwing tanghalian, soda sa hapon, o matamis na iced tea pagkatapos ng hapunan. Bawat lagok ay maaaring nakagiginhawa, ngunit may kasama itong nakatagong phosphate additives na tahimik na hinahamon ang kakayahan ng iyong mga bato. Sa loob ng mga linggo, buwan, at taon, ang tahimik na stress na iyon ay naipon. Narito ang mahirap na katotohanan, hindi masama ang mga inuming ito, at hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakasala. Ang usapin ay dalas, dami, at edad. Ang iyong mga bato ay hindi na kasing tibay tulad noong ikaw ay 40. Ang dating madaling napoproseso ngayon ay maaaring manatili ng mas matagal, nagdudulot ng banayad na pagbabago sa antas ng creatinine. Ang kamalayan ang susi upang maiwasan ang problema bago pa ito lumala. Maaari ka pa ring uminom ng paborito mong inumin, ngunit may pag-ingat. Ang paglilimita sa soft drinks at pagpili ng tubig, herbal tea, o natural na inuming may lasa ay makababawas sa phosphorus intake habang pinananatili kang hydrated. Ang maliliit na pagbabago sa pamumuhay ay may malaking epekto pagdating sa pagprotekta sa paggana ng bato pagkatapos ng 60. Bawat desisyon ay mahalaga. Maraming nakatatanda ang nag-aatubiling baguhin ang maliliit na ginhawa dahil tila wala namang masama. Ngunit ang mga nakatagong phosphate additives sa soda ay isang tahimik na salik na maaaring magsama-sama sa iba pang pagkain, supplement, o gawin na napag-usapan na natin. Hindi lamang ito tungkol sa isang soda, ito ay tungkol sa pinagsamang pagkapuwersa. Pagkatapos ng 60, ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking epekto kung pababayaan. Pag-isipan mo ito sandali, ang iyong mga bato ay tapat na nagtrabaho sa loob ng maraming dekada, nire-regulate ang bawat likido, mineral, at produktong basura sa iyong katawan. Ginawa nila ang kanilang tungkulin ng tahimik, walang reklamo. Ngayon ang panahon upang suklian mo ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pagbawas ng hindi kinakailangang stress, tulad ng mga nakatagong phosphate sa matatamis na inumin. Ang mga desisyon mo ngayon ay nagpoprotekta sa tahimik na gawain ng iyong mga bato araw-araw. Kung regular kang umiinom ng dark-colored soda o inuming may dagdag na phosphates, ituring mo ito bilang banayad ngunit mahalagang paalala upang suriin ang iyong gawi. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago, tulad ng pagpapalit ng soda ng tubig o herbal tea, ay maaaring magkaroon ng makapangyarihang epekto sa antas ng creatinine at sa pangkalahatang kalusugan ng iyong mga bato. Isa pa lamang ito sa ilang karaniwang pagkain at inumin na tahimik na nagpapataas ng creatinine. Patuloy na makinig dahil ang susunod ay isang bagay na halos lahat ay regular na kinokonsumo,
at maaaring mas mapanganib pa pagkatapos ng 60. At ang tamang kaalaman tungkol dito ay maaaring magligtas sa iyong mga bato bago pa magsimula ang seryosong pinsala. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na minamaliit ng maraming nakatatanda, asin. Hindi lamang ang kurot na inilalagay mo sa pagkain, kundi ang nakatagong asin sa processed foods, dilatang sabaw, mga merienda, at maging sa tinapay. Pagkatapos ng 60, ang sobrang asin ay hindi lamang usapin ng panlasa, maaari nitong tahimik na pataasin ang creatinine at pahirapan ang iyong mga bato nang hindi mo ito nararamdaman. Ang asin o sodium ay may mahalagang papel sa iyong katawan. Tumutulong ito sa pagbalance ng likido, pagpapadala ng nerve signals, at pag-urong ng mga kalamnan. Ngunit ang labis nito ay parang paglalagay ng dagdag na presyon sa isang maselang filter. Ang iyong mga bato ang responsable sa pagbalanse ng sodium, at pagkatapos ng 60, natural na bumababa ang kanilang kahusayan. Ibig sabihin, ang sobrang asin ay hindi na basta-bastang nailalabas ng iyong katawan tulad ng dati. Sa halip, pinipilit nitong magtrabaho ng mas mabigat ang iyong mga bato, nagpapataas ng presyon ng dugo at lumilikha ng tahimik na panganib na unti-unting naipon. Binibigyang diin ng World Health Organization at iba pang eksperto sa bato na ang mataas na sodium intake ay isa sa pangunahing sanhi ng hypertension, at ang mataas na presyon ng dugo ay isang malaking salik sa pinsala sa bato. Kapag palaging mataas ang presyon ng dugo, ang maliliit na filter sa loob ng iyong mga bato, na tinatawag na nephrons, ay napapailalim sa stress at pinsala. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong pataasin ang antas ng creatinine, isang senyales na ang iyong mga bato ay nahihirapan. Ang panganib ng asin ay hindi lamang nasa salt shaker. Ang nakatagong sodium sa pang-araw-araw na pagkain ay mas malaki ang epekto kaysa sa asin na ikaw mismo ang nagdaragdag. Ang mga dilatang sabaw, frozen meals, chips, at maging ang mga sausawan ay kadalasang may mataas na asin na tahimik na nag-aambag sa pagkapuwersa ng bato. Maraming nakatatanda ang kumukonsumo ng mga ito dahil sa kaginhawahan o akala'y wala namang masama, ngunit ang pinagsamang epekto nito ay totoo. Pag-isipan natin ito ng praktikal. Kung araw-araw kang kumakain ng maalat na merienda, nagdadagdag ng sausawan sa pagkain, at kumukonsumo ng processed foods ilang beses sa isang linggo, ang iyong mga bato ay patuloy na nasa ilalim ng dagdag na presyon. Pagkatapos ng 60, ito ang tahimik na bigat na maaaring unti-unting magpataas ng creatinine nang walang agarang sintomas. Maaaring maayos ang pakiramdam mo, ngunit mas nahihirapan ang iyong mga bato kaysa sa iniisip mo. Hindi ito para takutin ka. Kailangan pa rin ng iyong katawan ng asin, ngunit sa tamang dami lamang. Ang kamalayan ng susi. Ang pagbabasa ng labels, pagpili ng low-sodium options, at unti-unting pagbabawas ng asin sa pagluluto ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kahit maliit na pagbawas sa sodium intake ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo, magbawas ng pagkapuwersa sa bato, at makatulong na mapanatili ang creatinine sa mas ligtas na antas. Maraming nakatatanda ang nag-aatubiling bawasan ng asin dahil naapektuhan ang lasa. Ngunit may mga alternatibo, mga herbs, pampalasa, kalamansi o lemon, bawang, at iba pang natural na pampalasa ay maaaring magbigay lasa sa pagkain nang hindi pinapahirapan ang iyong mga bato. Ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago ay nagdudulot ng malaking benepisyo sa pamatagalan. Magmuni-muni sandali, ang iyong mga bato ay tahimik na nagtrabaho sa loob ng maraming dekada, nagsasala ng basura, nagbabalanse ng likido, nagre-regulate ng mineral, at nagpapanatili ng tamang presyon ng dugo. Ginawa nila ito ng walang reklamo, araw-araw. Ngayon, pagkatapos ng 60, bawat dagdag na kurot ng asin ay nagdadagdag ng stress na hindi na nila kailangan. Ang pagprotekta sa kanila ay hindi nangangahulugang isuko ang lasa, nangangahulugan ito ng pagpili ng mga bagay na susuporta sa kanilang patuloy na paggana. Isipin mo ang iyong pang-araw-araw na pagkain. May kamalayan ka ba sa sodium na nakatago sa mga nakapakete at merienda? Ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa pagbabago.
Ang pagmomoderate ng asin ay isang makapangyarihang paraan upang mabawasan ang pag-ipon ng creatinine at mapanatili ang kalusugan ng bato. Ang asin ay nasa lahat ng dako at ang epekto nito ay tahimik ngunit naipon. Sa pamamagitan ng maliliit at maalam na pagbabago sa iyong dieta, mabibigyan mo ang iyong mga bato ng pagkakataong magpatuloy sa maayos na pagsasala, mabawasan ang tahimik na pagkapuwersa na nararanasan ng maraming nakatatanda. Manatili ka sa akin, sa susunod na bahagi, gagabayan kita sa mga praktikal na estratehiya at mas ligtas na alternatibo na magpoprotekta sa iyong mga bato habang tinatamasa mo pa rin ang mga pagkain gusto mo. Ang mga pagbabagong gagawin mo ngayon ay maaaring makaiwas sa tahimik na pinsala sa bato bago pa ito maging seryosong problema. Ngayong napag-usapan na natin ang mga pagkaing maaaring tahimik na magpataas ng creatinine, panahon na upang tumuon sa mga solusyon, mga praktikal at konkretong hakbang na maaaring gawin ng mga nakatatanda upang maprotektahan ang kanilang mga bato. Hindi sapat ang kamalayan lamang. Ang kaalaman na walang aksyon ay nag-iwan sa iyong mga bato na vulnerable. Pagkatapos ng 60, bawat desisyon ay mahalaga, at may malinaw na mga estratehiyang inirerekomenda ng mga espesyalista sa bato upang mabawasan ang pagkapuwersa at masuportahan ang pangmatagalang paggana. Una, mahalaga ang pagkontrol sa dami ng pagkain, lalo na sa protina. Ang malalaking bahagi ng pulang karne, processed meats, o protein-heavy supplements ay maaaring mag-overload sa tumatandang bato. Binibigyang diin ng mga eksperto sa National Institute on Aging na ang katamtamang protina na hinahati-hati sa buong araw ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pag-inom ng marami sa isang kainan lamang. Sa pagbalans ng bahagi ng protina at pagsasama ng plant-based options tulad ng beans, lentils, at tofu, binibigyan mo ang iyong mga bato ng pagkakataong magsala ng mas epesyente nang walang hindi kinakailangang stress. Ikalawa, ang hydration ay pundasyon ng kalusugan ng bato. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay tumutulong sa pag-flush ng creatinine at iba pang waste products mula sa dugo. Pagkatapos ng 60, maaaring hindi na kasing lakas ang pakiramdam ng uhaw, kaya hindi mo namamalayan na ikaw ay dehydrated na. Kahit banayad na dehydration ay maaaring pansamantalang magpataas ng creatinine at magpahirap sa iyong mga bato. Inirerekomenda ng mga eksperto ang regular na pag-inom ng tubig sa buong araw sa halip na maghintay hanggang ikaw ay mauhaw. Ang herbal teas at natural na flavored water ay maaari ring makatulong sa hydration habang mababa sa asukal at phosphates. Ikatlo, ang regular na pag-monitor ng kidney function ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang mga simpleng pagsusuri tulad ng serum creatinine, estimated glomerular filtration rate, EGFR, at urine protein levels ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon kung paano gumagana ang iyong mga bato. Ang maliliit na pagbabago na natutukoy ng maaga ay nagbibigay daan sa agarang hakbang upang maiwasan ang seryosong pinsala. Ang mga nakatatandang proactive sa pag-check ng kanilang kidney health ay kadalasang nakaiiwas sa komplikasyon na nalalaman lamang ng iba kapag may sintomas na. Ika-4, mahalaga ang pamamahala ng presyon ng dugo. Ang hypertension ay isa sa pangunahing sanhi ng pinsala sa bato, at maaaring lumala ito dahil sa sobrang asin, stress, at ilang gamot. Ang pagbabawas ng sodium, pagpapanatili ng balansing dieta, at pananatiling aktibo ay nakatutulong upang mapanatili ang presyon ng dugo sa ligtas na antas. Kahit magaan na ehersisyo tulad ng paglalakad, pag-stretch, o yoga ay nakatutulong sa sirkulasyon at nakababawas ng pagkapuwersa sa mga bato sa paglipas ng panahon. Ika-5, ang pagbawas ng phosphate intake mula sa processed foods at dark-colored sodas ay may malaking epekto. Kailangan ng katawan ng phosphorus, ngunit ang sobrang mula sa additives ay nagpapahirap sa bato, lalo na sa mga nakatatanda. Ang pagpili ng sariwang pagkain kaysa sa nakapakete, pagbabasa ng labels, at pagpapalit ng inumin ng low-phosphate alternatives ay tahimik ngunit epektibong paraan ng pagprotekta sa iyong mga bato. Panghuli, mahalaga ang balanse sa pamumuhay. Ang sapat na tulog, pamamahala ng stress, at pag-iwas sa paninigarilyo o labis na pag-inom ng alak ay sumusuporta sa kidney function.
Ang stress hormones ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at makaapekto sa pagsasala ng bato, habang ang kulang sa tulog ay nagpapababa sa kakayahan ng katawan na mag-repair at magpanatili ng maayos na paggana ng mga organo. Pagkatapos ng 60, ang pagsasama ng mga pagbabago sa dieta at maayos na lifestyle ay lumilikha ng holistic na paraan ng pagprotekta sa bato. Mahalagang tandaan, mas epektibo ang pag-iwas kaysa sa pag-aayos ng problema kapag lumala na ito. Bawat maliit na hakbang, mula sa pagmomoderate ng protina, pagbabawas ng asin, pag-iwas sa processed foods, pag-inom ng sapat na tubig, at regular na pag-monitor ng kidney function, ay may pinagsamang epekto. Hindi ito marahas na pagbabago sa pamumuhay. Ito ay mga simpleng, sinasadyang desisyon na nagbibigay daan sa iyong mga bato na patuloy na gumana ng maayos habang ikaw ay tumatanda. Pag-isipan mo ang iyong mga gawin ngayon. Mayroon bang maliliit at kayang gawin na pagbabago na maaari mong simulan ngayon upang maprotektahan ang iyong mga bato sa mga darating na taon? Ang kamalayang natutunan mo rito ay may halaga lamang kung ito ay iyong isasagawa. Sa pagsasama ng mga estratehiyang ito, kinokontrol mo ang iyong kalusugan sa halip na ipaubaya ito sa pagkakataon. Ang iyong mga bato ay tapat na nagsilbi sa iyo sa loob ng maraming dekada, tahimik na nagsasala ng dugo, nagbabalanse ng likido, at nagpapanatili ng maselang sistema ng iyong katawan. Pagkatapos ng 60, kailangan nila ang iyong gabay, kamalayan, at sinasadyang pagpili upang patuloy na magampanan ang kanilang tungkulin ng mahusay. Ang pagprotekta sa kanila ay isang pamumuhunan sa iyong enerhiya, kalayaan, at kalidad ng buhay sa mga darating na taon. Ang pag-aksyon na yon, sa pamamagitan ng tamang dieta, sapat na hydration, regular na pagsusuri, at maayos na pamumuhay, ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang bawasan ang creatinine at protektahan ang iyong mga bato bago pa mangyari ang seryosong pinsala. Ang bahaging ito ay hindi lamang payo, ito ay isang blueprint upang paalagaan ang mga organong tahimik na nagpapanatili sa iyong buhay araw-araw. Kahit na ang pagkapuwersa ng bato at pagtaas ng creatinine ay maaaring tahimik sa loob ng maraming taon, minsan ay nagbibigay ang iyong katawan ng banayad na babala, mga senyales na hindi dapat baliwalain. Pagkatapos ng 60, napakahalaga ng pagkilala sa mga maagang palatandaang ito, dahil ang iyong mga bato ay hindi na madaling makabawi mula sa pinsala tulad noong mas bata ka pa. Ang kamalayan at pagbabantay ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pag-iwas sa seryosong problema at pagharap sa komplikasyon sa hinaharap. Isa sa mga unang palatandaan ay pamamaga. Maaari mong mapansin ang pamamana sa paa, bukong-bukong, o kamay. Nangyayari ito dahil hindi na kasing epesyente ng dati ang mga bato sa pagbalanse ng likido sa katawan. Kapag naiipon ang sobrang likido, lumalabas ito bilang nakikitang pamamaga, na minsan ay mas kapansin-pansin matapos tumayo o umupo ng matagal. Maraming nakatatanda ang iniisip na normal lang ito sa pagtanda, ngunit maaari itong maging banayad na palatandaan na tumataas ang creatinine at nahihirapan ang mga bato. Ang pagkapagod ay isa pang karaniwang senyales na madalas hindi napapansin. Maaari mong maramdaman na mas pagod ka kaysa dati kahit sapat ang tulog. Ang pagkapagod na ito ay hindi simpleng pagod lamang, ito ay paraan ng iyong katawan upang ipaalam na may naiipong mga lason sa dugo dahil nahihirapan ang mga bato na salain ang mga ito ng maayos. Sa paglipas ng panahon, ang mga lasong ito ay maaaring makaapekto sa enerhiya, balanse ng hormones, at pangkalahatang sigla. Ang mga pagbabago sa ihi ay maaari ring magbigay ng mahalagang impormasyon. Halimbawa, ang mabula o foamy na ihi ay maaaring senyales na may proteinang tumatagas sa ihi, isang indikasyon na ang mga filter ng bato ay nasa ilalim ng stress. Ang mas madalas na pag-ihi sa gabi, na tinatawag na nocturia, ay isa pang palatandaan na nahihirapan ang mga bato sa pagbalance ng likido. Bagamat tila maliit na pagbabago lamang ang mga ito, sila ay mga maagang babala na dapat seryosohin, lalo na kung ikaw ay higit sa 60 at may kasaysayan ng mataas na presyon ng dugo, diabetes, o iba pang kondisyon na nakaapekto sa bato.
Mas banayad pang mga senyales ay ang kawalan ng gana sa pagkain, pagduduwal, o patuloy na kakaibang lasa na parang metal sa bibig. Maaaring mukhang walang kaugnayan ang mga ito, ngunit madalas silang resulta ng pag-ipon ng waste products sa dugo. Hindi sila palaging dramatiko, ngunit kapag pinagsama-sama sa iba pang palatandaan tulad ng pamamaga o pagkapagod, malinaw na ipinapakita nila ang pagkapuwersa ng bato. Mahalagang tandaan na ang mga sintomas na ito ay kadalasang dahan-dahang lumilitaw sa loob ng mga buwan o taon. Kaya't hindi sapat ang pag-asa lamang sa pakiramdam. Maaaring tahimik na tumataas ang creatinine habang pakiramdam mo ay normal ka pa rin. Maraming nakatatanda ang nadidiskubre lamang ang problema kapag ang isang routine blood test ay nagpakita ng mataas na creatinine o nabawasang kidney function. Sa panahong iyon, matagal nang nakararanas ng tuloy-tuloy na pagkapuwersa ang mga bato. Ang mabuting balita ay maaaring maiwasan ang seryosong komplikasyon kung maagang makikilala ang mga palatandaan. Kung mapansin mo ang alinman sa mga ito, pamamaga, pagkapagod, mabula na ihi, mas madalas na pag-ihi sa gabi, pagduduwal, o pagbabago sa gana, mahalagang kumilos agad. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagbabawas ng sobrang protina at sodium, pag-inom ng sapat na tubig, at regular na pagpapasuri ng kidney function, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagpapanatili ng kalusugan ng bato. Isa pang mahalagang punto, ang mga babalang ito ay hindi hiwa-hiwalay. Madalas silang lumilitaw ng magkakasama, at ang pagbaliwala kahit sa isa lamang ay maaaring maging mapanganib. Halimbawa, ang pamamaga na sinabayan ng pagkapagod at mabula na ihi ay malinaw na senyales na ang mga bato ay nasa ilalim ng stress. Sa yugtong ito, ang maagap na pagmonitor at pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makapagpabagal o makaiwas pa sa karagdagang pinsala. Pagkatapos ng 60, mas sensitibo ang iyong katawan sa pagkain, gamot, at mga gawi sa pamumuhay. Bawat pagkain, bawat merienda, bawat supplement ay maaaring makaapekto sa antas ng creatinine at sa trabaho ng iyong mga bato. Ang pagkilala sa mga babala ay hindi para takutin ka, ito ay upang bigyan ka ng kapangyarihan na gumawa ng tamang desisyon sa tamang oras upang maprotektahan ang iyong kalusugan. Pag-isipan mo ang iyong pang-araw-araw na nararanasan. May napapansin ka bang banayad na pagbabago sa enerhiya, pamamaga, o pag-ihi? Ang kamalayan ang unang hakbang sa pag-iwas. Sa pagbibigay pansin ngayon, binibigyan mo ang iyong mga bato ng pagkakataong magpatuloy sa maayos na pagsasala at mapanatili ang balanse ng iyong katawan. Ang iyong mga bato ay tahimik na nagtrabaho sa loob ng maraming dekada, sinusuportahan ang iyong katawan ng walang reklamo. Pagkatapos ng 60, kailangan nila ang iyong maingat na pag-aalaga, kamalayan, at aksyon. Ang maagang pagkilala sa mga babalang ito ay nagbibigay daan upang kumilos bago pa lumala ang pinsala. Bawat maliit na pagbabagong gagawin mo, mula sa pag-aayos ng dieta hanggang sa regular na pagpapasuri, ay nakatutulong sa pagbawas ng pag-ipon ng creatinine, pagpapagaan ng pagkapuwersa ng bato, at pagpapanatili ng kalayaan at siglang nararapat sa iyo. Maaaring nakakatakot ang tahimik na pagtaas ng creatinine, ngunit ang kaalaman at kamalayan ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang kumilos. Sa pakikinig sa iyong katawan, pagmamasid sa maliliit na pagbabago, at maagap na hakbang, mapoprotektahan mo ang iyong mga bato at mapapanatili ang kalusugan, enerhiya, at balanse hanggang sa mga susunod pang taon ng iyong buhay. Ngayon narating na natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi, kung ano ang maaari mong gawin ngayon mismo upang kontrolin ang kalusugan ng iyong mga bato at mapanatiling nasa tamang antas ang creatinine pagkatapos ng 60. Sa puntong ito, alam mo na kung aling mga pagkain ang tahimik na nagpapataas ng creatinine, kung aling mga gawi ang nagdadagdag ng pagkapuwersa, at ang mga banayad na babalang maaaring ibinibigay ng iyong katawan. Ngunit hindi sapat ang kaalaman lamang, ang aksyon ang tunay na magdadala ng pagbabago. Unang hakbang, maingat na pagkain. Pagkatapos ng 60, bawat kainan ay pagkakataon upang suportahan ang iyong mga bato sa halip na pahirapan sila. Ituon ang pansin sa moderation at balance. Limitahan ang pulang karne, processed meats, protein supplements,
at mga inuming mataas sa phosphate. Sa halip, piliin ang sariwang gulay at prutas, lean proteins tulad ng isda at manok, at plant-based proteins gaya ng beans at lentils. Ang mga pagkain ito ay nagbibigay ng nutrisyon nang hindi ino-overload ang iyong mga bato. Ikalawa, hydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay tumutulong sa pag-flush ng creatinine at iba pang waste products mula sa dugo. Maraming nakatatanda ang minamaliit ang kahalagahan ng hydration dahil humihina ang pakiramdam ng uhaw habang tumatanda. Ugaliing uminom ng tubig sa buong araw. Maaari ring uminom ng herbal tea o natural na flavored water. Iwasan ang matatamis at phosphate-heavy na inumin na tahimik na nagpapahirap sa iyong mga bato. Ikatlo, regular na pagpapasuri ng kidney function. Ang mga blood test para sa creatinine at eGFR, pati na rin ang urine tests, ay tumutulong upang ma-detect ang problema ng maaga. Ang maliliit na pagbabago, kapag naagapan, ay maaaring maayos sa pamamagitan ng tamang dieta at lifestyle bago pa lumala. Huwag hintayin ang sintomas tulad ng pamamaga, pagkapagod, o pagbabago sa pag-ihi. Sa oras na maramdaman ang mga ito, maaaring matagal nang nahihirapan ang iyong mga bato. Ika-4, ehersisyo. Ang banayad ngunit tuloy-tuloy na paggalaw tulad ng paglalakad, pag-stretch, o yoga ay nagpapabuti ng sirkulasyon, tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo, at sumusuporta sa kidney function. Ang pagiging aktibo ay tumutulong sa maayos na daloy ng dugo, at binabawasan ang tahimik na pressure na maaaring magpataas ng creatinine sa paglipas ng panahon. Ikalima, pamamahala ng asin. Ang nakatagong sodium sa mga nakapakete, sausawan, at merienda ay malaking salik sa pagkapuwersa ng bato. Bawasan ang asin ng paunti-unti, gumamit ng herbs at pampalasa para sa lasa, at basahin ang labels upang makagawa ng mas maalam na desisyon. Kahit maliit na pagbabawas ay makatutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapagaan ng trabaho ng iyong mga bato. Ika-6, pamamahala ng stress at sapat na tulog. Ang chronic stress ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at makaapekto sa pagsasala ng bato, habang ang kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa kakayahan ng katawan na mag-repair at magpanatili ng maayos na paggana ng mga organo. Isama sa iyong routine ang malalim na paghinga, meditation, o magaan na pag-stretch upang suportahan ang iyong bato at pangkalahatang kalusugan. Huminto sandali at magmuni-muni, ang iyong mga bato ay tahimik na nagtrabaho sa loob ng maraming dekada upang panatilihin kang malusog. Bawat desisyong gagawin mo ngayon, mula sa pagkain at inumin hanggang sa paggalaw at pahinga, ay paraan ng paggalang sa kanilang tahimik na serbisyo. Pagkatapos ng 60, mas epektibo ang pag-iwas at pangangalaga kaysa sa pag-aayos ng pinsala kapag huli na. Kung nakatulong sa iyo ang mga kaalamang ito, ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba. I-type ang i-saya kung handa kang pangalagaan ang iyong mga bato, at sabihin kung saan ka nanonood, mahalaga ang iyong boses, at maaari itong magbigay inspirasyon sa iba na kumilos din. Ang iyong mga bato ay panghabang buhay mong kakampi, nagsasala ng dugo, nagbabalanse ng likido, at nagre-regulate ng mahahalagang mineral. Ang pagprotekta sa kanila ngayon ay nagsisiguro na mapapanatili mo ang iyong enerhiya, kalayaan, at kalidad ng buhay sa mga darating na taon. Ang simple at tuloy-tuloy na gawi ay makatutulong upang mapanatiling kontrolado ang creatinine, mabawasan ang tahimik na pagkapuwersa, at masuportahan ang iyong pangkalahatang kalusugan. Tandaan, ang maliliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay naiipon sa paglipas ng panahon. Balanseng pagkain, sapat na tubig, ehersisyo, regular na pagsusuri, kontrol sa asin, at pamamahala ng stress, hindi ito marahas na pagbabago. Ngunit makapangyarihang hakbang ng pangangalaga na magpapanatili sa maayos na paggana ng iyong mga bato. Kaya kontrolin mo ang iyong kalusugan, manatiling maingat, at gawing prioridad ang kidney health. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang praktikal na kaalaman na tutulong sa iyong mamuhay ng mas malusog at mas malakas araw-araw. Ang iyong paglalakbay sa pagprotekta sa iyong mga bato ay nagsisimula ngayon, at kasama mo kami sa bawat hakbang.